nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the sky. Hello mga ka-jobs! Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po meron tayong ipapakitang mga gamit. Itong mga gamit na to ay gamit po sa construction. Ito po yung ginagamit sa mga project ko. Yan, itong mga tools na to. I-explain ko sa inyo isa-isa kung paano po ang paggamit at saka paano po gamitin. Yan po. Ito po ay product po siya ng DeWalt. Pang po to, yung lahat ng mga professional contractor po, ito po yung ginagamit kasi heavy duty po ito. Yan. So, first, ang una nating gagawin is, yung una kong i-explain na ito muna yung tool carrying case at yung tool carrying belt. Yan, ito siya. Yan, dito ganyan. Siya, tapos dito yung mga screw or pako or kung ano pa man yan, mga screwdriver dito nakalagay. Diyan siya. Yan. Mga tape measures. Yan, tapos dito naman yung drill. Dito nakalagay yung drill. Yan siya. Alright. Yan ang tool carrying belt. Ito siya. Yan. DeWalt. Okay. Tapos ito naman siya yung accessories toolbox, carrying toolbox, accessories carrying toolbox ito. Dito nakalagay yung mga compartment bawat ng iba-ibang klase ng screw. Yan, ito yung toolbox compartment, yung carrying case screw compartment, yan siya. Ito, may mga kanya-kanyang compartment yan, naka-separate na yung mga mo. Yan, kasi gamit na kasi ito, kaya may mga laman na yan. Ito kasi mga pang araw-araw kong dinadala sa project ko. Ito sila, yan. Bali itong size pala na to na compartment ay pala to siya, top system box. Ito siya, top system box. Bali yung sizes niya kasi dalawa kasi ang sizes ng mga boxes ng DeWalt. Isang top system at saka isang T-stock boxes. Yan. Ito yung yung mga carrying case compartment, screw compartment, mga mga accessories compartment. Ito siya. At saka ngayon ay ipakita ko sa inyo yung ito muna pala yung mga toolboxes naman niya. Ito yung toolboxes. Ito ipakita ko sa inyo. Yan. Dalawang layer po to na toolbox ito. Yan. Pipindutin niyo po dito siya para umangat siya. Yan. Yan siya ang yan ang first layer. Tapos yung second layer ito po. Yan. Yan, ito kasi mga gamit ko na kasi ito. Ito yung mga araw-araw kong dinadala sa project. Ito yung mga toolbox na to. Ito yung carrying toolbox. Yan siya. At saka ito naman yung T-stock mobile toolbox. Ito. Mayroon po ito siyang gulong. Yan. Yan po. I-press ito para mag-extend siya. Tapos yun, i-carry mo siya ng ganon. Yan. Yan. Ito siya yung T-stock mobile toolbox. Yan. Yan. Punong-puno na kasi ng tools kasi yan. Yan ang mobile T-stock toolbox. Yan. Yan
po yung ano, yung mga toolboxes. Tapos dito naman tayo ngayon sa mga accessories. Yan, mga accessories. Ito yung jigsaw blade. Yan, mga jigsaw blade. DeWalt kasi yung pinipili ko kasi maano siya, yung matibay. Matibay at saka matagal na usage kasi. Kaya gustong-gusto ko yung mga ano ng DeWalt, yung kanyang produkto. Yan. Ito siya yung mga screw bit, screw drill bit siya, yung mga bit yan, mga drive, mga pang drives. Yan. Tapos ito yung mga accessories niya. Yan, meron siyang accessories na klase-klase. Yan siya. So, yan makikita nyo, ito yung kasama ng ano niya, isang accessories niya. Yan. Yan siya. Yan yung mga accessories. Yan. Klase-klase. So, at least organize yung ano mo, yung mga tools mo. Hindi mo kung saan ka maghahanap. So, alam mo na kung saan mo kukunin. Okay? Yan siyang mga bit accessories. At ito naman yung yung circular saw. Yung circular saw, dalawang klase din to. Mayroon siyang corded, at saka mayroon din siyang cordless. Yung corded kasi, maganda kasi itong corded, ginagamit yung corded pag yung nasa ground ka lang na gumagawa, tapos malakihan ang ginagawa mo, maramihan, ito maganda to kasi power talaga to. Ito yung power talaga na na mas maganda kasi ang corded kaysa yung cordless. Mayroon akong ipapakita sa inyo ring cordless. Yan, ito yung papakita ko sa inyo kung gaano ang power ng yung power ng cordless at saka yung with cord. Yan, ipapakita ko sa inyo. At ito yung cordless, battery operated siya. Yan. Yan, ito yung guide niya dito. Sasaksak mo siya, yan. Guide yan para dito sa mga gilid ng kahoy. Yan. Kung anong gaano ka haba yung gaano kalapad, yan ang measure yung mo guide. Yan, guide ng Yan siya. Mayroon ito universal to doon sa may corded. Ito siya. Parehas lang yan siya. Tapos ito yung battery niya. Ito yung lithium-ion battery niya na 5 amps lithium-ion na battery. Ito yung cordless. Yan. Ito yung ginagamit ko pag mga short project lang, yung mga maliliit na ikakat. Ito siya. Tapos pag halimbawa gumagawa ko sa bubong, doon sa ng mga trusses, yan, magkakat ako ng mga trusses, ito yung ginagamit ko para mabilisan. Kasi pag may cord kasi, yun, maglalagay ka pa doon ng extension or magkakabit ka pa ng extension doon. So marami siyang gagawin mo doon sa taas para lang makapagkabit ka ng yung circular so na yung corded. Ito kasi cordless, isaksak mo lang to siya, yan ganyan. Sasaksak mo lang siya. Yan. So tapos ang paggamit pa lang nito, kailangan to siya i-press. I-press mo to. Yan. Tapos saka mo yan. Yan ang cordless na DeWalt na circular saw. Tapos ito naman siya yung with cord is yan siya. So ang style naman ito iba rin ang function niya. Ito naman ipipress mo.
Bali yung kamay mo, igaganyan mo, saka mo, yan. Magkaiba sila. Ito, pwede kasi to kaliwat kanan. Left and right kasi ito eh. Yan, left and right na ano na bawa yung left-handed ka o right-handed yan. Yan ang gamit nito. Ito, iba siya. Yan lang talaga. Pang ano lang to, pang right-handed. Ito. Yan, kasi pag hindi mo to napindot, hindi mo to mapipress yan, no? Yan. Pag hindi mo to pinindot na ano, yung lock niya, hindi mo to mapipress. Yan. Yan, kailangan talaga sabay siya. Pag i-press mo to, sabay ano, press din ang trigger. Ito rin ganun din. Pag i-press mo rin siya, yan, sabay press ng trigger. Yan. Tapos ito rin ganun din. So i-press mo rin siya, tapos sabay press ng trigger. Yan. Tingnan mo kaibahan ng ano, ng corded at saka with cord at saka cordless. Yan ang magkaiba. Ano, yung power niya. Yan ang power ng ano ng corded. Okay. Dito naman tayo ngayon sa jigsaw. Yung jigsaw kasi, ito yung ano, tinatawag na T-stock boxes. T-stock ng DeWalt boxes. Yan, ito. Ito siya. Yan. May nakalagay kong T-stock eh. Yan. Ito yung T-stock boxes. Yan. Bali, pag ilagay mo yan siya, dito, magkapit po yan siya. Magpipit po siya. Yan. Tapos, para pag mag-carry ka, ilalagay mo lang siya. Pato mo siya ng ganun. Yan. Mayroon siyang lock dito sa gilid. Yan ang T-stock boxes. At, yan. So, itong jigsaw ang iyan natin, i-explain ko sa inyo. Ito yung cord with cord na ano na jigsaw. Yan siya. Yan naman siya ang ano ng with cord na jigsaw. Ganon din ang proseso nito. Yan, ipipress mo yan siya, saka ka mag-ipress nito. Yan. Okay, so lagyan natin siya ng blade. Ang paglagay ng blade nito is ganito. Yan, ipipress mo siya dito, saka ka maglalagay ng blade. Yan. Tapos, ano mo siya? Yan ang position ng blade niya. Yan. So, very friendly siya na ano, yung pag maglalagay ng mga blade. Tsaka yung function niya ito, yung rotation ng blade niya. Kung gaano ang sipa ng blade niya. Ito, kung gaano ang hiwa, paghihiwa. Yan ang adjustment ng pag ano ng hiwa ng blade niya. Ito, yan. Yan siya. Tapos ito naman, yung pag mag-ano ka ng angle. Yan siya. Diba, gusto mo ng 45 degrees yan. Yan siya, yan. Oh. Yan naman ang angle. Ito siya. Ito. Yan ang ano. So, i-explain ko sa inyo kasi dalawa din tong ano ko, yung jigsaw ko. Yung isa kasi cordless, ito with cord. Yan. So, halos magkaparehas din ang ano nito, halos magkaparehas din ang function ng cordless at saka yung with cord. Yan. Yan siya, yan. Ito naman ang cordless. Yan, battery operated din siya. Lithium 5 ampere na lithium ion battery. Yan siya. Ganon din, i-insert mo lang yan siya ng ganyan. Ay, sorry. Yan. Tapos, ipipress mo rin to. Yan. Yan. Yan ang ano. Ganon din ang paglalagay ng blade. Ganon lang. Ipipress mo yan siya. Tapos, i-insert mo yung blade dyan. Dito. Tapos yan, ganyan na. Tapos, ganon din pag magtatanggal ka, ipipress mo rin siya. Pakita ko sa inyo ang paglalagay ng blade. Ito po yung buhay ng contractor sa ibang bansa.
Kailangan kasi mag-invest ka talaga ng gamit para maganda ang resulta ng mga trabaho mo sa construction. Kaya ako, nag-invest din ako ng mga gamit para sa pang araw-araw na hanap buhay. Oh, yan po ang ano, yan po ang yan ang pag-insert ng blade, yan ganyan. Tapos pagtanggal, yan ganyan, tapos hilahin mo lang siya. Tapos ano ulit. Yan, ito lahat is 18 volt po to. 18 volt na power operated itong motor niya. 18 volt yung motor niya. Yan siya. So 18 volt. Kasi may mga bago kasing lumabas din ito, yung mga bagong product nila ngayon is ano na po, bali 20 volt. Meron ng 20 volt po na lumabas at saka yung 54 volt. Meron na pong lumabas pang ano na yon, pang matagalan na yon na gamit. Ito kasi makukonsume mo yung battery nito is nasa mga at least 10 hours na straight na continuous using ito. So yun ang makukonsume mo. Tapos pag magtanggal ng battery, ipipit mo lang yan. Yan. Ganun lang siya. Very friendly. Very easy to use. Yan yung ano. Yan yung mga cordless, mga battery operated. Bali, very handy siya kasi yung battery operated kasi very handy. Madali na yung ano mo, mapapadali yung trabaho mo at saka hindi siya sagabal. Hindi kagaya ng mga cordless o yung mga corded is maghahanap ka pa ng linya, ng kurente, tapos isasaksak mo siya. Yan, ganyan. Yan. Yan. Yan, tingnan nyo kung gaano ang power ng ano ng electric power. Mas maganda talaga ang ano, mas maganda talaga kung sa akin, kung papipiliin talaga ako, mas maganda talaga yung electric operated kaysa yung battery operated. Kasi yung battery operated kasi mayroon lang kasi siyang certain time na ano yung battery niya. Ito kasi hanggang sa hindi pa nasusunog yung motor niya, talagang gumagana siya. Yun lang ang ano kaya. Pero kailangan naman kasi sa battery operated, meron kang mga extra pa na battery na habang nagcha-charge siya, gumagawa ka para pag maglubat yung battery mo is i-ano mo na naman yung nagka-charge mong battery. Yun ang ano ng battery operated at saka yung electric power. Yan. Alright. Tapos ito naman tayo ngayon sa ano, reciprocating saw. Yan. Yan. Ito yung tinatawag na reciprocating saw. Yan. Bihira lang kasi itong nagagamit. Ito. Ginagamit lang to yung mga pag magpuputol ng tubo. Ito, yung mga dudukutin na puputulin sa ilalim. Ito siya ang ginagamit. Kaya bihira ko lang itong ginagamit. Ito yung mga, halimbawa, yung mga poste na nasa mataas na mayroon na siyang ano, yung trusses na hindi na siya maputol ng mga chapso. Yun ang ano, yung circular saw, hindi na siya mapuputol. Ito yung ginagamit. Ito siya. Yan, ito yung blade niya. Madali din siyang pasok. Bali, 4 position po to. Yung position niya, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan. Bali, 4 na position po to. Ganyan, 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 at saka ganyan. Ang position niya sa paglalagay ng blade. Bali, 4 po ang position nito. Yan, ganyan. Bali, ganyan siya. O, yan. Pwede mong ganyan. Pwede rin ganyan. Yan. Tsaka pwede rin siyang ganon. Tsaka pwede rin siyang ganon. Yan ang position niya.
ng reciprocate. Ito tinatawag na reciprocating saw. Meron din tong cordless. Ang battery niya dito nakalagay. Wala pa ako nun kasi bihira ko lang naman yung ginagamit. Ito bihira ko lang ito nagagamit. Kaya hindi ito masyadong gamitin itong reciprocating. Yan. Minsan lang ginagamit ito pag yung mga talagang crucial na puputulin. Ito siya. Ito yung reciprocating saw. Yan. Tapos next, ipakita ko sa inyo, ito naman yung hammer drill. Yan. Yung hammer drill kasi, ito yung ginagamit sa pagtitibag ng mga, halimbawa, yung mga existing na tiles sa bathroom. Yan ang ginagamit, yung hammer drill. O kaya magbubutas, yan, magtitibag ng mga wool. Yan, ito, mga wool na to. Gusto mong tibagin yan. Yan ang ginagamit, yung hammer drill. Mayroon din tinatawag na kango drill, yung mga malaki niya, yung tinatawag na jackhammer. Yan, mga kango drill na yan, yung malalaki na yung Ito kasi mga lang to, mga pangmaliitan lang na mga gawain, kagaya ng halimbawa, magre-renovate lang ng mga bathroom na maliliit. Yan, ito lang kasi karamihan kasi ng mga project ko nasa loob ng bahay, yung mga mga private individual na mayroong mga bahay na gusto lang magpa-repair. Yan ang mga project ko. Tapos hindi ko na kailangan ng malalaking gamit talaga, yung mga pang malakihang building construction. Ito kasi sa akin, yung building construction ko is yung mga household, yung mga pang resident construction. Yun lang. Hindi kasi pang commercial yung construction ko. Pang resident construction lang ko. Okay. Ito yung hammer drill. Yan siya. Yan, pasensya na kayo kasi marumi na dahil gamit na. Yan siya. Yan yung hammer drill. Ito. Tapos ito yung niya, yung pinaka chisel niya. Drill chisel. Ito yung tinatawag na drill chisel. Yan. Tapos ganyan. Ito yung adjuster niya. Yan, pipindutin mo yan. Tapos ikotin mo ng ganon. Yan. Kung gusto mo ng drill, yan. Pero pwede rin ito siya magiging drill. Heavy duty drill. Yan. Yan, gusto ka magbubutas ng mga wall, mga through and through, pwede ito siya. Ito. Yan. Ito yung corded with cord na hammer drill. Mayroon din tong cordless. Yung battery operated. Yan. Ito siya. Ito yung hammer drill na battery operated. Ito. Yan. Ito rin ang battery niya. 5 amperes na lithium ion. Yan. Ganyan. Yan. Okay, ito yung tunog. Ito yung hammer drill. Yan. Tapos, ito yung ginagamit ko pang pagkagaya ng halimbawa na gusto kong magbutas kagad ng yung mga porcelain. Yan, ito yung ginagamit ko pang butas. Ito. Yung mga concrete na maglalagay ako ng bolt. Ito yung ginagamit ko. Yan. Yan siya, ito. Tapos yung pagtatanggal nito, ipipress mo lang siya pa baba. Yan. Tapos yung pagkabit, i-ano mo lang siya, itatama mo lang siya. Yan. Yan na. Yan yung yung paggagamit nito. Ito kasi very handy siya. Ang power nito at saka ito, halos parehas lang. Ito, yung motor nito at saka ito, parehas lang. Pero mas gusto ko to kung lalo na pag yung talagang matigas na mas gusto ko to yung electric kaysa yung battery. Itong battery kasi ginagamit ko ito yung mga pang lang talaga, yung pagbubutas ako sa dingding ng mga concrete, ito lang ginagamit ko. Hindi ko to masyadong inaano sa yung mga pag-demolish ng mga
concrete. Tapos ito pa nga pala yung charger. Yan, ito nga pala yung charger ng battery. Yan. Bali, tatanggalin natin siya. Tapos, yan. I-insert mo lang siya ng ganon. Yan, yan ang position ng charging niya. Charging position yan. Tapos, magla-light po yan dito. Magla-light. Kakaroon po yan siya ng light. Pag, yan, ipakita ko sa inyo para makita niyo kung ano yung kung nagcha-charging siya. Yan. Pag nagcha-charging siya is nagbe-blink yung red. Pag fully charged na siya, nag-i-steady na yung red. Yan. Steady yung red niya dito pag fully charged na siya. Okay. Ngayon, ito naman yung natin. Yung grinder. Yung angle grinder. Ito yung mga angle grinder. Actually, itong angle grinder is meron to siyang cover, protection cover dito para yung mga residue o kaya yung mga sawdust, yung mga dust na mga cutting dust ay hindi tatama sa iyo. Pero tinanggalan ko kasi dahil hindi ko nakikita kung paano kung saan yung linya ng kakatingin ko, kaya tinanggal ko lang siya. Pero meron to siyang cover at saka meron din siyang handle dito. Andito ata sa sa box. Dito na. Ito siya yung angle grinder. Ito yung kadalasan kong ginagamit kasi powered siya, yung electric operated siya. So mas gusto ko to dahil yung cut niya talaga is firm at saka maganda ang ang resulta pag nagka-cutting ako ng mga tiles, lalo na pag mga matitigas na klase ng tiles. Ito yung ginagamit ko, yung angle grinder. Pero mayroon po itong cordless, yung battery operated na din. Ito siya. Yung battery operated kasi, yun ang ginagamit ko pag mga madalian lang na trabaho, yun ang ginagamit ko. Yan, ito siya. Yan, magkakat ako ng mga bakal. Yan, ito yung ginagamit ko. Itong blade na to is pambakal to. Pangkat ng mga bakal, mga angle bar, mga C-par lens. Yan, ito yung pangkat na blade. Yan, pang metal. Tapos ito rin siya yung ito yung klase ng ng angle grinder na cordless. Yan, yung battery operated. Yan. Tapos purpose mo ganun. Yan. Yan siya. Purpose mo lang siya. Yan. Ito birihan din siya pag magkakat ka ng ito yung ginagamit ko. Iyan yung mga different types of angle grinder. Ngayon, ipapakita ko naman is yung mga drill, mga screw drill. Yan, ito mga drill na ginagamit ko lagi, araw-araw. Sorry, puno kasi. Yan. Ito, yung mga drill na ginagamit ko araw-araw. So, ito yung ginagamit ko doon sa tool belt, yung tool carry belt. Yan, ito yung yan. Ito yung screwdriver drill. Drill ito. Ito naman impact drill. Yan siya. Yan. Ganun din lahat kasi ng DeWalt battery o kaya mga battery operated, ganyan lang. Yan, i-insert mo lang siya. Yan. Yan ang operation niya. Yan. Ganun din ang itong drill. Yan. Ito impact drill ito. Drill, screw drill, drill bit,
screwdriver drill. Ito impact drill. Yan. Yan siya. So, ito kasi, ito naman yung mga SDS drill. Yan ang ginagamit ko doon sa hammer drill. Ito siya. Tapos, ganun din ang ano, ito kasi yung sa loob ng box niya, ito yung mga kasali. Yan. Ito siya, yung battery. Yan. Tsaka ito nga pala yung cover. Na sinasabi ko yung cover dito sa grinder. Yan, dito yan, naka-attach kasi yan eh. Yan, ganyan, nakaganyan siya. Para kasi hindi umano sa mata mo, yung mga residue, tatama sa mata mo. Yan, kaya yung mga glass, yan. Tapos yung sa box niya, may kasama siyang flashlight. Ito yung ginagamit kong flashlight. Yan. Pag nag-check ako sa ilalim ng mga ng tubig, yung mga tubo. Yan, ito yung ginagamit ko pang check kasi mas kasi siya mas maliwanag siya doon sa pag ako ng mga inspection. Yan, itong ginagamit ko. Tsaka matagal yung niya, yung battery life niya. Yan. Yan siya. Yan. Yung flashlight ng DeWalt. Lahat po to DeWalt. Kasi gusto ko kasi dahil matibay talaga ang niya, ang quality ng DeWalt. Okay? Okay, ngayon dito naman tayo sa sa nailer, yung mga nail gun. Yan. Ito pala, itong box na to, ang tawag nito is top system box. Ito, top system boxes. Kahit mahulog po to ng 20 meters, 20 meters na drop ito, hindi ito maano. Ito yung ginagamit kasi military grade po to na boxes. Ito yung mga boxes na to. Ito yung mga ginagamit ng mga military. Ito siya, top system box. Yung mga paglalagay ng mga yung mga equipment ng mga military, dito nila nilalagay ito. Ganito klase ng ng quality ng box, matibay. Kahit na apakan mo yan, kahit na tungtungan mo yan, kahit na tungtungan mo yan. Ito minsan ang ginagawa ko yung pag meron akong abutin na saglit lang, yan, ganyan. Yan ang ginagawa kong tungtungan. Yan. Ito yung mga top system boxes. Yan. May nabibili po na to, separate ang price. Pero ito kasi siya, kasama kasi ito sa pagbili ko sa yung seat na tools nito. Sa tool box na to, seat na siya. Kaya, ito, ipapakita ko sa inyo ngayon yung yung nailer, yung mga nail gun. Yan. Yan, ito siya is cordless na nailer. Yan, ganun din. Lahat po kasi to na ko is yung 5 ampere na lithium ion. Yan. Yan, ganun din. Ito po yung nailer na to is hindi po to yung kagaya na nakikita nyo sa sine na yung parang gumaganon-ganon yung yung nail niya. Hindi po ito ganon. Iba po to. Bali, kasi ito siya, pag idinidiin mo ng ganon, saka siya aandar. Yan. Yan ang safety niya nito. Safety measure niya nito, itong nailer na to. So, hindi siya aandar pag hindi mo siya ididiin. Yan, ganyan. Yan. Saka mo i-press ngayon. I-press mo to, saka siya mag-ano yung nail niya. At saka, itong nailer na to is angle pala to, angle nailer. Yan, may kabigatan lang to mayroon siya kabigatan. Ito po yung niya, yung bala. Yan. Yan po yung cartridge niya. Ito yung yung angle nail. Yan. Yung pako niya, may pinakapako.
Yan. Yan yung angle nail. Kasi lalagay mo dyan yung ano, yung cartridge niya. Yan. Tapos ibitawan mo siya. Yun na, ready to shoot na to siya. Ready to shoot. Yan. Ito yung angle ano, angle nailer. Yan. Tapos may isa pa to siyang ano, another nailer naman. Ito naman yung angle brad nailer. Ito. Yung itong tinatawag na brad nailer kasi ito yung ano, yung pako niya walang ulo. Ito yung ginagamit sa mga furniture shop. Ito. Kasi ito yung ginagamit sa paggagawa ng cabinet, yung mga boxes. Yan, ito siya kasi walang ulo. Ang ano nito is walang ulo, yan. Pakita ko sa inyo yung ano niya, yung pinakapako niya. Yan. Bale, mayroon po ako dito yung ano talaga, yung nakaano sa box niya. Yan. Bukas na yan. Different sizes po ang ano, ang ano po niya. Yan. Ito maliit yan na ano. Yan, walang ulo. Ito po yung ginagamit sa mga furniture, yung mga cabinet, yan, mga boxes, yan, mga plywood, yan. Klase ng plywood, ito yung ginagamit para hindi makita yung ano ng ulo ng pako. Yan siya. Yan, ito tatawag na mga brad nail, angle finish nail or brad nail ito. Yan siya. Tapos, yan, yung paglagay nito is i-erase nyo yung pinaka-pusher niya kasi pinupush niya. Yan. Tapos i-insert nyo ng ganun. Maliit na ano ko. Yan. So, ito nga pala yung ano niya, yung brad nails. Ganito po yung paglalagay niyan. Yan. I-insert mo siya ng ganun. Saka mo ipupush ng ganun. Yan. Tapos ipupush siya. Parang itong spring loader na to, yung spring loader na to, siya ang magpupush ng magazine papunta doon para papasok siya sa ano dito. Yan, hindi rin yan aandar pag hindi mo idinihan ng ganun. Kaya yan ang safety features nito. Pinaka-safety features nito, ito. Yan siya. Yan. At saka ito pala yung ano nito, 16 gauge lang to. Medyo manipis siya. Itong isa is 18 gauge. Ito 18 gauge. Yan ito. Itong isa 16 gauge. Ito mas malaki, matataba to kasi pako talaga ito. Ito yung mga pangano sa mga malalaking 2x4 o kaya 4x4. Yan, tagos nito. Ito, tagos din nito pero sa mga ano lang to, mga 3/4 na makapal na kahoy ito. Sa mga makapal na. Tapos, yan, yung bala niya, yan ang kapal ng bala niya. Yan, pako talaga siya. Yan. Ito yung ano ng millers. Okay? Yung pala yung top system na yon, ito, mayroon din to siyang top system trolley. Wala pa kasi ako nun dahil hindi magkasya sa sasakyan ko eh. Yung top system trolley. At saka yung top system trolley na yan, ito sila, pantay po to, itong accessories compartment sa case. Magkano po yan? Magkasukat po yan siya. Yan. Yan. Pati po itong mga top system po to, mga top system cases. So, iisang sizes po nito. Pag mag-travel, yan, hindi po yan siya yan, hindi po yan, kasi may lock po siya, may parang pinaka-lock sa ilalim. Yan ang magla-lock yan. So, hindi po siya mahuhulog, hindi siya nag-move. Yan ang ng DeWalt, yung mga boxes niya, yung mga carry case, mga carry boxes niya. Yan ang design
ng ano niya, ng mga boxes. Okay, dito tayo sa sander. Okay, dito naman tayo ngayon sa sander. Ito yung sander. Yan. Ito yung tinatawag na orbital sander. Yan, ganun din, cordless din to. Yan. Karamihan kasi cordless yung inaano ko na, yung ginagamit ko kasi pang mabilisan kasi. Yan. Itong orbital sander, ang ano po nito is umiikot po to. Yan, umiikot po yan siya. Yung ano ng orbital yan, no? Yan. Yan ang orbital. Tapos, ito yung ano niya, dust bag. Yan. Igaganon mo lang siya. Yan. Bali, ito yung mga dust, pinaka-dust collector niya. Yan, dust bag niya. Yan. So, hindi ka ano yan. Dito lang yung dust. Pero kailangan mo pa rin magkaroon ng ano, ng mask. Kasi siyempre, hindi mo naman ano, talaga yung ano ng dust na hindi lalabas din siya. Kaya kailangan din talaga ng mask. Ito yung orbital sander. Mga brushless po to. Lahat po ng mga dual ko na battery operated po is lahat po is brushless. Wala na siyang brush. So, hindi ka na magwo-worry na mamamatay siya bigla kasi mayroon siyang brush. Kasi yung mga ano, itong mga electric operated, may mga brush po to. Pag napudpud yung brush niya, papalitan niyo po siya ng brush. Yan ang kaibahan ng brushless at saka yung ano, yung may brush. Pero mas matibay yung may brush kasi malakas ang power ng electric niya ng ano, ng brush kaysa brushless. Yan. Ito naman ang tinatawag na palm sander. Ito. Bali electric ang wala kasing ano nito, wala pa kasing cordless nito. Itong palm sander, walang cordless nito eh. Orbital lang ang meron. Itong palm sander. Itong palm sander naman, ang function naman nito is yung paganyan lang siya. Ang pagsasanding nito, paganyan-ganyan lang. Hindi siya paikot, kundi paano lang siya, straight lang siya. Yan o. Yan. Ganun naman siya. Yan ang ano. Ito yung tinatawag na palm sander. Yan. Yan, ito yung dust bag niya. Yan, dyan ang pinupulit yung dust collector. Yan. Yan siya ang ng sander. Lahat kasi ito dahil dahil lahat ito gamit po to sa pang-araw-araw ko na hanap buhay. Itong tools na to. Kailangan ko yung mas heavy duty na tools kaya yun ang binili ko pang professional na. Ito kasi dual kasi is professional tools talaga to. Tapos ngayon dito tayo sa tawag na rotor. Yan, rotor. Ito yung T-stock box. T-stock box, matibay din to siya pero mas matibay talaga yung top system box. Mas makapal yung ano nitong top system kaysa yung T-stock. Pero yung T-stock naman kasi, ganoon din ang design. Pag nagka-pile na siya ng nagka-pile, hindi po siya mahulog o kaya mag-move kasi may mga lock po siya. Ito po yung rotor. Yan, ito po yung tinatawag na rotor. Bali po, natatanggal po to siya. Yan. Yan. Ito yung rotor niya. Cordless din to. Yan, brushless din, brushless. Yan. Ito rin yung ano niya, yung battery. Yan. Yan siya. Tapos ito yung pag-on, ito yung adjustment niya kung gaano kalakas. Yan. Tapos ito yung on. Yan. Tapos ito yung holder niya. Yung pinaka-holder. Ilalagay mo yan siya diyan. Yan. Tapos ilalak mo na dito. Yan. Tapos ito yung ano kung gaano ang gusto mo yung taas. Ito yung pag mag-ano ka ng mga kanto ng mga cabinet, yan, ito yung ginagamit ko. Yan siya. Yan. Ito. Tapos meron dito siya pag gusto mo ng dalawang ano lang, yung
yung karoon ka ng guide, ito yung ginagamit ko. Pero pag gusto ko lang ng ng portable, ito rin ang ginagamit ko. Ibang klase rin siya. Yan, lalagay mo lang dyan. Yan. Yan siya. I-adjust mo yan siya. Yan. Ganyan. Tapos lalagay mo yung bit dito. Ilalak mo yan siya. Yan. Yan ang ng router. Yan. Yan. Pag ka lang ng mga manual, yan ganyan. Yan siya. Yan. Ito napapalitan to. Yung niya, bit holder. Yung pinaka-bit holder niya, may klase-klase kasi ito. 3 port kasi at saka 1 port kasi at saka 1/2 ang nito. Ang holder niya. Itong ginagamit ko ngayon is lang yung bali pinaka 1 port. Yan. Yan siya. At saka marami pa tong mga accessories. Yan. Maraming accessories sa loob ng box niya. Nandun na lahat ang mga accessories. Kung isa-isahin kasi natin, matatagalan tayo eh. Kasi yan dyan, marami pang ito yung dust collector naman to yan. Lalagyan mo siya ng dust, yun yung kaya yung sa ng vacuum, itong ilalagay, yan dyan siya naka-cover. Yan ang ng DeWalt. Tapos dito naman tayo ngayon sa planer, yung DeWalt planer. Yan. Ito naman yung ng DeWalt cleaner, yan. Lalagyan mo rin siya dito ng ng dust collector o kaya vacuum hose dito, mo. Tapos ito yung niya, yung kung gaano ang thickness ng mo, yung ipi-plane mo. Ito siya yung ng adjuster ng Tapos ito yung blade niya, yan. Blade niya. Yan, available yan. Tapos ito rin, brushless din to. Wala dito brush. Yan. Tapos ang rin ito, yung trigger, ang trigger niya is meron siyang trigger lock. Ito, left and right-handed at saka left-handed din siya. Yan. Yan. So press mo lang siya. Yan. Yan ang DeWalt, yan. Brushless. Lahat ng kasi ng binili ko is mga brushless. Yan ang ngayon DeWalt, yung bagong nila mga brushless. Wala na siyang brush, yung lahat ng motor niya wala nang brush. Yan. At yun, kasama rin dito sa box niya yung mga guide at saka yung charger, yan. Kasama sa isang box. Pag bumili ka nito, yan, kasama na siya. So, lahat kasi ng mga tools ko, yung mga power tools ko is binibilhan ko talaga ng battery kasi yung iba kasi hindi kasama yung battery. So, bumibili po ako ng separate na battery. Kaya inaano ko talaga sila ng kanya-kanyang battery para hindi rin ako ubusan ng battery. Yan. Ito. Hindi ko lang gaano kabisado yung ng battery kasi isang battery po nito, isang battery nito is 150 po to, ang euro. Ang presyo po ng isang battery. Ito yung 5 amps na battery is 150 euro po sa mga bilihan po ng mga tools. Ito, yung DeWalt na battery. Yan. Tapos dito tayo ngayon sa yan, ito po mga T-stock yan. Yan, tinatawag na T-stock. T-stock compatible boxes yan. Yan siya, T-stock. Dito ngayon tayo sa laser. Yan, itong laser. Ito yung laser, ito yung kaibahan lang ng laser kasi yung battery niya is 12 volts lang. Separate. Ito naman yung laser niya, yan. So, i-insert mo yan dyan. Yan. Tapos,
ito yung pag-on. Halimbawa, kung gusto mo yung pataas lang siya, ito yung i-on mo. Yan. Ewan ko lang kung nakikita. Hindi masyado makita eh. Walang ano yung battery niya. Hindi naka-charge. Yan. So, ito yung ano nang ginagamit kong laser. Lalo na pag nagsisit ako ng mga tiles sa wall, yan, sa flooring. Ito yung ginagamit ko. Yan. Magnetic po to siya. Nagmamagnet po to siya sa mga sa mga bakal. Yan, ito yung magnet niya. Tapos meron din siyang clip. Yan. Halimbawa, ito gusto mong i-clip sa sa mga maliliit na yung manipis. Yan. Pwede mo siyang i-clip. O kaya minsan ini-screw to tapos igaganyan lang siya. Yan. Gaganyan siya. Yan. Para meron kang o kaya minsan i-clip mo to para mayroon kang adjustment. Yan, may adjuster ka. Yan. Yan ang dito lang ng laser. Usually kasi ginagamitin to ng goggles na color green goggles kasi green kasi ito eh. Green laser level kasi ito eh. Kaya yung ginagamitan to ng green goggles. Yan. Yung charger niya is different sa mga charger ng 5 ampere. Yung 5 ampere kasi is ang charger nun is mas malaki kaysa dito. Ito kasi lang to eh. 10 hanggang 14 volts lang to eh. 10 volts hanggang 14 volts lang to. Yan lang ang ng laser. Ito. Yan. Okay. Walang laser case. Mayroon pala to siyang yung pinaka-foam kasi sensitive masyado tong na to. Yung equipment na to, yung laser na to. Masyado siyang sensitive kasi mayroon kasi siyang dito yung yung laser niya kasi yun ang pinaka-sensitibo kaya mayroon siyang tawag ito yung impact foam na tawag ito yung niya yung anong tawag nito siya? So, tapos tayo sa laser. So, dito tayo ngayon sa oscillating tool. Yung tinatawag nilang oscillating tool is ito yung ang iba tinatawag ito multi-tool. Multi-tool. Pero ang totoong pangalan nito is oscillating tool. Ito siya. Ito talaga, ito yung pinaka-maraming gamit sa lahat na tools. Yan. Ito siya, oscillating tool. Itong tool na to, marami itong nagagawa. Pwede siya pangkat ng bakal. Yan, yan ang blade niya, ng pambakal, yung maliliit na ngipin para sa bakal. Tapos yung pwede rin siya pang-cutting ng tiles. Yan, na maliliit lang. Yung halimbawa, yung in between ng may basag sa in between ng tiles mo. Yung isang portion ng tiles may basag. Pwede ito siya gamitin pang-cut doon sa mga gilid ng may grout. Ito siya, yan, itong ginagamit. Yan. Bali 5 volts din to siya. Kasi 18 volts. Lahat ng 18 volts kasi compatible siya sa battery na to. 18 volts. 5 amps na 18 volts. Yan. Brushless din to. Yan. Tapos, ito yung pangkahoy, pangkat ko sa kahoy. Yung pala nito, yung pag i-insert ng blade is, ipipress mo lang to siya. Ganyan. Tapos i-insert mo yung yan. 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 Ito yung gamit ko sa lahat lagi. Ito. Lalo na pag nag-ano ko ng mga sa door jamb. Yung kakatingin ko yung ilalim kasi mag-i-insert ako ng tile sa ilalim. Ito yung ginagamit ko.
yung pangputol doon sa baba ng ng door jamb para mapasok yung tiles para malinis tingnan ang gawa, ang pagka trabaho mo sa tiles mo. Yan, ito siya ang ang ginagamit ko. Marami itong function. Yan pwede rin siya ng yung klase na tiles, yung porcelain, ceramics, yung bricks. Yan, pwede niyang i-cut nito. Ito. Yan, may mga klaseng blade din siya. At saka yung charger niya, ganun din ang charger niya, DCB115. Yan. Yung lahat ng charger nito, yung mga 5 amps na charger is DCB115. Yan. Yan ang code nito na charger na to. Yan, pare-parehas lang yan sila. Yan. Tapos, yan, mayroon dito pag gusto mong mag-sander, yan, pag magsasanding ka, yan, kaya tinawag siya na multi-tool. Ito, yan. Yan, pag gusto mong mga kanto-kanto, yung mga kantong mga ganyan, dyan, gusto mong isanderan siya, kaya, yan, ganyan. Itong ginagamit ko, mga pangkanto, para, kasi yung, pag magsasanding ka na doon, hindi na siya naaabot yung kanto eh. Kaya ito yung ginagamit ko pang sanding, ganyan. Yung mga pangkanto para mawala yung mga gusto mong magpintura sa mga pintura na ganyan, ito yung ginagamit para malinis talaga, mawala yung mga existing na mga pintura o kaya mga varnish. Yan, ito yung ginagamit ko. Yan siya, ito yung oscillating tools, tawag ito oscillating tools, pero ang iba tawag ito multi-tool. Pero ang totoong pangalan talaga nito oscillating tools. Yan po. So, okay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung yung itong meter saw. Yung meter saw, ito yung stand niya. Yan. So, ginagamitan ko rito kasi yan. Yan po ang stand niya. Yan. Yung stand kasi nito, pag may bali west level lang siya, yung hip portion. Yan. Ito kasi na-adjust ko yan. Kung gaano kahaba yung kahoy mo, yan. Tsaka na-adjust dito para yung ang babangga ng kahoy mo. Tsaka na-adjust mo siya pa side. Yan. Yan, ganyan. Yan ang ng stand na to para hindi minsan pag nagkakat kasi ako ng kahoy, para hindi ako mahirapan kasi kung ilapag mo siya sa lapag, mahirapan ka minsan eh. Ang purpose nito, ito siya yung chop saw. Kasi siya kayo, wala siya masyadong marami kasi gamit na talaga yung mga gamit. Yan siya po, ayan. Bali, insert nyo siya ng ganon, tapos i-click nyo lang, yan. Yan na siya. Bali, ito naman, pag gamit ng chop saw, mayroon siyang lock, yan. Pag itanggalin mo to, ito, yan siya, na yung lock niya. Maraming klase ng chop saw or meter saw. Ito talaga, ang tawag nito is meter saw. Yan. Meter. O, meter saw, yan. Pero, ang karamihan na mga kontraktor, ang tawag nito is chop saw. Hindi ko alam bakit chop saw ang tawag, pero ang pangalan nito sa is meter saw. Yan, ganyan. Bali, ito, i-press mo to, yan, para ito rin yung triggering happy niya. Triggering switch, yan. Bali ito. Ito kasi yan. Pag isaksak natin yan, isasaksak natin siya para makita niyo yung yung resulta ng meter saw. Yan. So, ito kasi pag i-diniman siya, mayroon siyang ilaw.
ito yung triggers, yung light, yung trigger switch niya. Yan. Yan. May ilaw siya. Yan. Nakikita nyo dito? Ito. Yan. Meron siyang ilaw yan, oh. Yan, makikita nyo, may ilaw yan siya. Yan, oh, yan, oh. May ilaw siya, yan. Yan, oh. Yan ang switch. Ito yung switch niya. Ito yung magdidiin ng ilaw, yan, yan. Tapos ito naman, pag hindi mo tadiniin din, hindi rin siya aandar. Ito. Kaya yan ang pinaka safety features niya. Ito at saka ito. Itong button na to. Yan. Itong button na to, ito rin yung mag-ano ng pipit. Yan. Bali, ipipres mo siya. Yung ganyan. Yan. Tapos yan ang mga ano niya. Ito yung safety ano rin niya, safety cover. Tapos dito lalabas yung ano, yung mga sawdust. Diyan. Yan, ito siya yung mga nagki-clip sa kahoy. Kung gusto mo para hindi siya gumalaw, ito. Yan. Yan ang ano ng miter saw, yung chop saw. Yan siya. Ito, gamit na gamit to pag putol. Hanggang ano lang to, ang napaputol nito hanggang 2x2 lang. Yung maligdos hanggang 2x6 lang ang napuputol nito. Itong chop saw na to. Mayroon talaga yung mas malaki nito. Mas malaki nito, siyempre mas mahal din. Mas mahal din yung ano niya, yung presyo. Ito kasi ito yung pinakamura lang na chop saw, na miter saw ng DeWalt. Ito yung pinaka ano lang niya na pinaka hindi naman mahinang klase. Matibay din siya. Kaso lang siya, ito lang yung pinaka mura talaga na klase ng ano. At saka pinakamababang klase na ano ng miter saw. Ito siya. Kasi ano lang 'to eh. 400 euro lang eh. Yung pinaka magandang chop saw talaga is 1,200 euro. Ang cover naman nun, kahit 4x4 na kahoy, kaya niyang putulin na. Ito kasi hanggang 2 inches lang ang kapal ng kaya niyang putulin eh. Pag lumampas siya ng 4, kasi hanggang 2 at saka hanggang 3 inches lang ang kaya nitong putulin. Itong ano chop saw na to. Yung malaki na, yung malalaki, kahit na 4x4, kaya niyang putulin. Yung ano na yun, yung pinakamahal na chop saw. Ito kasi mumurahin lang 'to eh. Kaya pero okay na rin. Okay na rin yung quality niya. Kasi matagal na 'to eh. Simula pa ng siguro mga 6 na taon na po 'to. Itong miter saw ko na 'to, 6 na taon na 'to kung ginagamit. Ito siya. Hanggang ngayon, blade lang ang pinapalitan ko. Itong blade, yan, pinapalitan ko lang ng blade kasi napupurol din. Pero yung ano niya, okay pa hanggang ngayon lahat. Tapos ito yung gusto ka ng 45 degrees, yan. Yan. Hanggang ano siya, ang bali, andito yung ano niya, yung angle niya, hanggang 30 degrees, 15 degrees, 22.5 degrees, hanggang 45 degrees. Yan. Yan siya. Yan ang ano ng miter saw. Saka na angle din to siya. Ito. Yan. Pag inano mo yan siya, pag yan. Bali, naka-angle din siya yan. Naka-angle siya. Yan. Kung gusto mo ng 45 degrees na angle ng cut na pag ganon, yan, i-adjust mo to dito. Yan siya, 45 degrees. Tapos kung gusto mo rin ng kahiga ng 45 degrees, dito rin siya. Yan. Yan. Okay. Dito tayo ngayon sa table saw. Itong table saw is portable table saw to. Yan, bali meron po siyang gulong. Yan. Yan po siya. Actually, pag bibili ka nitong table saw is separate po to yung ano niya, stand. Itong stand at saka itong table saw. Separate po to siya. Magkaiba po ang presyo nito ng stand at saka yung table saw. Kasi natatanggal po yan. Bali, yan. Ito yung stand kasi nilagay ko po siya sa stand kasi pag may trabaho pa ako, lalo na pag magagawa pa ako ng mga cabinet.
sa project, ito yung dinadala ko. Yan, kasi po very handy siya. Yan. Tapos, igaganyan mo lang siya. Yan. Yan, ganyan. Tapos, saglit. Yun. Balik rin natin siya kasi andito yung kasi yung ito yung switch. Yan, ito yung trigger switch, yan. Yan. So ito yung on, ito yung pag mga emergency switch yan, gaganyan mo lang, mag-off siya. Tapos ito yung ng kanyang blade. Yan, kung gusto mo pa babain siya, yan, bumababa na yung ng blade. Tapos ito yung pagpapataas ng blade. Yan. Yan siya, yan. Tapos ito naman yung angle ng blade. Diba, gusto mo ng 45 degrees, yan. Yan siya. Yan. Tapos ilalak mo siya ng 45 degrees siya. Yan. Yan, ganyan. I-ano mo lang tong yung pinaka-indicator niya kung saan mo gusto yung angle niya. Yan. So, zero natin kasi yan. Tapos yan na, ilalak mo na lang siya. Yan. Tapos ito yung yung pinaka-guide niya. Ito. Na-adjust po to. Ito naman yung pag-a-adjust niya. Bali, ito. Yan. Yan ang pag mag-a-adjust siya. Yan. Bangga. Yan. Hindi lang siya na ayos pag paglagay. Bali, bumangga yung lock niya. Ito pala, yan. Dito yan, kasi katapusan na pala yun. Yan. Kung gusto mo ng yan, sa zero, yan, yung zero niya, meron kasi indicator yan, yung tinatawag na guide rail measurement. Yan siya, yan. Yan. Tapos kung gusto mo siya, from 0 until 52 cm. Yan. Yan siya. Ang lapad ng mo, yung tatabasin mo. Yan. Yan ang niya, ng T-Bulso. Ito, gamit na gamit to para malinis ang trabaho mo sa mga cabinet. Ito yung pinakamagandang pantabas. Kasi pag ginamitan mo lang ng circular saw o kaya jigsaw, pangit ang resulta minsan. Kaya ito talaga ang pinakamagandang pantabas ng mga plywood lalo pag straight. Yan. Tapos ito yung lock niya. Yan, ganyan siya. Yun. Tapos pang mga features ito? Dito yung ng dust niya, sawdust pa. Pag ng sawdust, ang buga. Kasi ang format talaga dito is dito. Yan, ganyan ang position. Dito ang positioning niya. Ganyan. Tapos dito ka mag-ano ng plywood, mag-ihiwa. Tapos pag mga maliliit na, pag mga ganyan, ito na ginagamit para pang duso ng ganon, para hindi matabas yung kamay mo. Actually, meron po to siyang cover. Andun, tinanggal ko lang kasi minsan kasi yung mga linya hindi na nakikita kaya tinanggal ko lang siya. Pero yung cover talaga, yun ang mas maganda, may cover kasi safety talaga sa mata mo na hindi tumilansik yung mga sawdust. Yun ang purpose ng cover na yun. Pero ako kasi dahil na aalangan na akong at saka hindi ko makita yung mga linya, kaya tinanggal ko lang siya. Ito lahat gamit po to lahat siya na mga lahat ng tools. At ganun din ang
Yan. Ganun din ang pagpo-fold yan. Tapos, kasari mo lang siya. Yan. Ganun lang siya. Yan. Mobile kasi siya eh. Mobile na table saw. Yan. Okay, at saka okay, okay guys, ito na lahat ang mga ginagamit kong tools sa pang-araw-araw. Sana po meron kayong napulot na aral at natutunan dito sa mga explanation ko sa mga tools na kung paano gamitin at paano at gaano po siya kaganda. At ito lang ang i-share ko sa inyo guys. Maraming salamat at thank you for watching. Bye bye! See you again!